True love is not about finding the perfect person, but learning to love an imperfect person perfectly. Kailangan sa relationship, yung tipong kahit anong mangyari, kasama ka sa labas at sa loob ng comfort zone mo. At higit sa lahat, yung tipong kahit walang pera, may pag-ibig pa. Kaya ang tunay na pag-ibig, hindi lang sa mga kilig at saya, kundi sa mga pagsubok at hirap na kasama ka pa rin. Yung tipong kahit anong kulay ng buhay, ikaw pa rin ang kasama ko. Ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, kundi pinipili. Pinipili mong mahalin, patawarin at magtiwala kahit sa mga pagkakamali. Ang pag-ibig ay hindi lang salita, kundi gawa. Yung mga maliit na bagay na ginagawa mo para sa isa't isa, mas makakakilig pa sa mga grand gestures. Ang pag-ibig ay yung tipong kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang magiging happy ending. May isa akong gagawing kwento na baka siguro relate kayo dito sa ikikwento ko. Pero sa akin, shoot na ito eh. Relate na ako dito eh. Sana mangyari na. Kaya ito na. May isang dalaga na si Luna. Sobrang ganda, sobrang bait, pero ang malas sa pag-ibig. Lahat ng nililigawan niya, bigo. Yung isa, may iba ng mahal. Yung isa pa, niloko lang siya. Isang araw, nakilala niya si Axel. Sabi niya, sa wakas, siguro ito na. Pero lumabas na may anak na pala si Axel sa iba. Tinanong ko si Luna, Luna, bakit ka pa umaasa pa? Sabi niya, kasi gusto ko yung feeling na mahal eh. Nung tinanong ko ulit si Luna kung okay lang siya, sabi niya, gabi-gabi naiiyak ako, pero kinabukasan nag-ayos ulit ako. Umaasa na baka next time. Nung sumagot ako, Luna, baka nga dapat mo tigilan na ito. Baka nga ikaw pa yung para sa iba. Di yung puro ka na lang nag-a-adjust. Tinitigan niya ako. May luha pa sa mata. Pero biglang ngumiti. Siguro nga, ang sabi niya. Tapos, isang araw, nakita ko siya sa isang cafe. Kasama ang isang lalaki. Nakangiti sila. Nagtatawanan. Tinanong ko, Luna, sino yan? Sabi niya, si Mark, kaibigan ko lang. Pero yung mga tingin nila, hindi lang pangkaibigan eh. Ilang linggo pa, nag-post siya sa IG. Found someone who sees me, not my scars. Nakita ko yung sa likod niya si Mark na may dalang bulaklak. Gusto ko mag-scream, Luna, tayo na ito. Doon nakita yung post niya na nag-message ako kaagad. Luna, tell me, it's him. Sabi niya, oo, siya na yun. Finally. Yung nagkita kami, nagkwento siya na si Mark pala yung naghihintay sa kanya. Yung nagpatunay na hindi lahat ng lalaki masama. Tapos niya, alam mo, dapat pala talaga ako naghintay. Diyan na tayo nag-e-ending sa unang kwento about kay Luna. Pero kung nabitin pa kayo, may gagawin. Meron pa tayong isa pang kwento. Siguro naman, mas makakarelate din kayo dito. Mga sinner, pakinggan nyo tong aking ikikwento ko. Ito, may isa pa akong kwento about sa waiting for love o pag-iintay na mapasgot ka. May isang di malilimutang text na, Hi, kumusta? Naghintay ako ng sagot, pero wala. Nakita ko yung scene sa messenger, pero walang reply. Days turned into weeks. Wala pa rin. Tinanong ko sarili ko, bakit hindi man lang nag-reply? Tapos, isang gabi, biglang nag-notif ang phone ko. Sorry, nawala ako. Okay ka lang ba?
Nung nakita ko yung scene pero walang reply na parang sumuntok sa akin, tinuon ko na lang yung sarili ko sa work. Pero di mawala sa isip ko yung, "Hi, kumusta niya?" Tapos biglang nag-notif, "Sorry, nawala ako. Okay ka lang ba?" Parang gusto kong mag-scream. Gusto kong sabihin saan ka ba nawala. Pero sinabi ko lang, "Okay lang, ikaw." Nung nakita ko yung okay lang, ikaw, parang nag-hold breath ako. Tapos nag-type siya, "Mabuti naman. May lakad ka ba ngayon?" Parang sumasayaw ako sa sobrang kilig. Sinabi ko, "Wala naman, ikaw." Tapos nagplano kami magkita. Sabi niya, "Wala rin naman. Gusto mo magkape?" Parang yun na yung sagot sa lahat ng dasal ko. Sinabi ko, "Sige, saan?" Tapos pinili niya yung isang cozy cafe malapit sa park. Nung nakita ko siya sa cafe, parang stop na ang mundo ko. Ang ganda niya sa personal. Nag-smile lang ako. "Kumusta?" Naging usapan about sa mga paborito namin, mga pangarap at mga kalimbungan sa buhay. Parang hindi kami nagkikita lang ng ilang minuto, kundi ilang taon na. Tapos nung aalis na, sabi niya, "Sana magkita ulit." Parang yun na yung sagot sa lahat. Sabi ko, "Siguradong oo." Ilang araw nag-text siya, "Kumusta? Gusto ko ulit magkita." Tapos yung mga nag-start na kami. Noong nag-text siya ng kumusta, gusto ko rin magkita. Parang nag-walk out na yung ending credits sa movie namin. Sabi ko, "Sige, kailan?" Tapos nagplano kami ng date at naging regular na kami. Nag-explore kami ng lungsod, nag-food trip at nag-travel pa. Naging best friends, soulmates, at partners in crime. Ilang buwan pa nung nasa tuktok kami ng isang bundok, nag-stars sa langit. Bigla siya naglapit sa akin at nagtanong, "Gusto mo ba akong maging forever?" Parang tumigil ang mundo ko. Sabi ko, "Syempre oo." Tapos nagka-frame ng picture, nag-hug at nagsaya. At yan na ang happy ending sa pangalawang kwento natin. Before tayo maggawa ng last story, may kasabihan ako about sa mapasagot ka sa ano. Maghihintay na mapasagot ka sa nililigawan mo. Ang paghihintay ay hindi palagsak. Pero kung ang sagot ay oo, worth it lahat. Noong naghintay ako sa sagot niya, parang isang siglo. Pero nung dumating yung oo ang gusto ko, parang lahat ng sakit worth it na. So, ito na ang huling kwento na babasahin at galing sa aking isip lang. May isang beses, sa isang maliit na bayan, may isang batang babae na pangarap maging isang storyteller. Gusto niya magkwento ng mga kwento na magpapatawa, magpapahiyak at magpapalaisip sa mga tao. Isang araw, nakita niya ang isang lumang libro sa atik ng bahay nila. Binuksan niya at nakita niya ang isang kwento na walang katapusan. Ginawa niyang misyon na tapusin ang kwento at nung ginawa niya, nag-magic. Ang kwento ay naging totoo at mga karakter ay naging buhay. Naging happy ending ang lahat at ang batang babae ay naging isang sikat na storyteller. Noong ginawa niyang misyon na tapusin ang kwento, nag-magic talaga. Ang kwento ay naging totoo at ang mga karakter ay naging buhay. Naging happy ending ang lahat at ang batang babae ay naging isang sikat na storyteller. Pero hindi lang basta kwento ang naging inspirasyon siya sa mga bata na nagkwento ng mga kwento na may pag-ibig at pag-asa. Naging inspirasyon siya sa mga bata at nag-start silang magkwento ng mga kwento na may twist at turn. May isang batang lalaki na nagkwento ng isang kwento tungkol sa isang superhero na may puso. Ang kwento niya ay naging viral
at naging bayani siya sa mga bata. Tapos nagkaroon ng kwento tungkol sa isang batang babae at nag-save ng mundo sa pamamagitan ng pag-ibig at pagtitiwala. Naging happy ending niya. Ang lahat ng characters sa kwento ay nag-live happily ever after. Nagkaroon ng maliit na selebrasyon at ang batang babae ay naging isang sikat na storyteller na may maraming fans. At ang mga bata ay nagpatuloy na magkwento ng mga kwento na may pag-ibig at pag-asa.